Balik tayo, saksi sa Double B ngayong umaga ay puntahan na natin itong issue ng mga naglipan ng naku po, mga peke ng mga PWD ID partner. At ating kong kakausapin dito ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs o NCDA, si Director Glenda Relova. Director Glenda, magandang umaga po sa inyo. Welcome Good morning po. Good morning, ma'am. Saksi sa Double B. Good morning, ma'am. Good morning po, Sir Weng at Ma'am Weng. Lumabas po sa... Maraming salamat po for having us. Good morning po. Lumabas po sa investigasyon ng Senado kahapon na napakaraming problema na pinag-uugatan nung pagkalugi ng gobyerno, mga peking ID. May nakikita ba solusyon na may nilalapat na solusyon ang Council para po tapusin ang problemang ito? Yes, Ma'am Weng. Actually, meron po kaming pending bill regarding this. And we already submit our position paper din po dito po before the public inquiry po. So, ang una po naming hinihingi sana is magkaroon po ng universal design and if possible, single authority issuance of the ID po. So, kasi po ngayon magkakaiba po yung ID. So, it was being issued by the local government unit po. And sila din po yung nag-upload po dito sa amin sa registry po ng Philippine Registry of Persons with Disability, which is still under the management of the Department of Health. Naka-mirror lang po ito sa webpage ng NCDA. Kung sakali po na masunod yung kagustuhan ninyo, sino yung single authority na dapat na mag-issue ng ID kung mawawala ito sa local government units? Ang nakalagay po dun sa position paper ng NCDA ay ang NCDA po, pero ang sa amin lang po is the issuance of the ID. Yung gagawa But po. The determination of eligibility still lies with the local government unit and the application. So doon lang po ang initial process. And once approved po ng LGU, itatransmit po nila sa amin para po mai-issue namin kaagad ang ID po. Opo. Pag meron hong ganyan na universal design, yan ho ba magiging libre pa rin? Kasi mag-a-apply kayo panibago eh. Yes, oo. Libre bang ibibigay ho yan sa mga PWD? Yes, sir. Opo. Libre po ang ID po natin. Libre po. Yung kasalukuyan bang ID natin, ma'am, for PWDs, may mga security features po ba yan? Para mahirap madaya or para wala? Kaya number? naglipa na ang mga fake IDs? Majority po ng issued na IDs today, wala po. Meron po mga cities like kahapon yung diniscuss po, Bacolod, meron po silang QR code. So, but not local government unit has the software and the cloud subscription po para po maging realization sa kanila yung mga gantong klase ng feature. At syempre po, dito din po sa QR codes, meron din naman po ditong parang mga leakages kasi what if magaling yung gumagawa and then they can develop their own parang web page na ililink lang yung ID na to. So once in-scan mo to, lalabas. So maminted pa rin po tayo na authentic. So kinakailangan po talaga dun po sa proposal ni NCDA, meron po kaming ilalagay na hologram. Yun. Para po hindi po ma-fake. Okay. At saka nag-uugat din po yung problema doon sa mismong halimbawa application sa local issuance sa LGU. Halimbawa, yung mga nag-i-issue, pati kamag-anak nila kahit hindi PWD, bibigyan ng ID. So kahit pa may single issuance tayo, kung yung punto na yun, ma'am, ay hindi natin mareresolba, yung pandaraya doon sa pinakaunang hakbang, baka po malulusutan din tayo. Ma'am, meron pong ilalabas ang Department of Health being a member of the governing board of NCDA na panibagong administrative order po. Yung pong categorization and then measurement ng kung paano po i-assess ng mga medical practitioners ang different kinds of disability. Commensurately with that, magte-train po si DOH ng mga private practitioner and government doctors po para po mag-guide po sila dito po sa pagda-diagnose. So at least the process of identification medyo na-tighten na din po, ma'am. Alright. Meron pong 8.5 million na mga illegitimate, hindi ho real na mga PWD gumagamit ho ng PWD ID. Meron ba ho kayong paraan? Para ho, kunyari, may mga restaurant ho siguro, mga establishmento gustong isumbong itong mga gumagamit ng peke, pwede bang idulughuyan sa inyo tapos kayo na ho hahabol sa mga gumagamit ng mga pekeng PWD ID? 2 points po, Sir Weng. Una po, ang NCDA po cannot prosecute kasi wala po kaming
police power and even quasi-judicial power. So, and currently po, ang batas po natin sa RA 7277, wala po tayong penal provision. So, the thing that we can apply po dito po sa violation ng fake ID is ito pong ating revised penal code, Article 172, which is the fake documents po. And in referring to that, ang dapat pong magpa-file po ng case is the LGU kung kaninong dokumento po yung finake nila. But we are working closely with them po and sa establishment. So, once po meron po silang nakita na fake ID, kaagad po silang tumatawag sa local government unit nung nakalagay po na pinag-isyuhan ng ID para po makapunta doon yung kanilang mga police to get the ID and give it back to the PDAW offices po or sa ating mga disability affairs offices. Okay, yun ang dapat gawin. Meron pa tayong dapat Oo. pag-usapan, Ma'am Sige po. Glenda, pero siguro some other time, pa-schedule kami kasi ang daming problema dito sa ganitong klase ng ID, so kailangan matunto natin isa-isa. But for the meantime, salamat po sa inyong panahon, Thank you, Director. Director. Magandang umaga po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Weng and Sir Weng. Thank you, Mabuhay ma'am. po kayo. Buhay Kayo po kayo. din po. Si Director Glenda Relova, siya ang Executive Director, National Council on Disability Affairs o NCDA.